Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 26, 2023, Miyerkules, para sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 8, verses 1 to 8. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ng simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay pinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay mula sa mga gawa ng mga apostol. Ngayon ay narinig natin muli ang kwento ng karanasan ng mga unang Kristiyano sa pagsisimula pa lamang ng pagpapakilala ng simbahan o ng pananampalataya natin kay Kristo ay hindi na naging madali. Sa ating pong narinig na pagbasa, ang mga Kristiyano ay unti-unti nang mas nakakaranas ng pag-uusig, yung persecution na kanila pong naramdaman at naranasan. Yung iba matindi nga po, kasi yung panahong ito ay si Saulo o si Paul ay hindi pa converted, at hindi pa niya talaga lubusang nakikilala si Kristo, kaya siya ay isa sa mga namumuno sa pag-uusig, sa panghuhuli. Halos pumapatay na siya ng mga Kristiyano, at talagang hindi madali maging Kristiyano, hindi madali maging tagasunod ni Kristo na siya rin namang ipinaalala ni Kristo sa simula't simula pa, na makakaranas kayo ng pag-uusig, makakaranas kayo ng iba't ibang klase ng hirap, dahil lamang sa mabuting balita. Pero dito rin nakita natin na mayroong biyaya sa mga karanasan ng mga unang alagad ni Kristo, na sa umpisa kala mo wala lang, kala mo nawawalang saysay dahil nga sila ay kung hindi man dahil sa takot, nagsisitakas o kaya naman sa pilitan na napapalipat sa iba't ibang lugar. Pero ganun pa man, ito ay nagiging isang biyaya dahil sa kanila pong katatagan, kung saan man sila mapuntang lugar, doon naman nila nakukuha yung pagkakataon para ipahayag ang mabuting balita ang tungkol kay Kristo. So, ganun, parang masakit, nakakalungkot, talagang matindi. Pero ito ay ginagamit din ng Diyos, na paraan para mas mapalawak pa at mas marating pa, at marinig ng mas maraming tao ang tungkol sa mabuting balita. Dahil sa kumbaga kahit ma-exile o makulong ang mga unang Kristiyano, mapadpad sa ibang lugar, ito ay nagiging biyaya naman sa mga nakakapakinig sa kanila. O yung ba, basta siguro ang pwede nating matutunan din dito ay kahit anong hirap na pagsubok na kanilang pinagdaraanan,
nananatili silang matatag, no, sa pananampalataya kay Kristo, nananatili sila na buo ang kanilang loob. Of course, no, hindi po talaga madali kasi mapapalayo ka at mapapadpad ka sa isang lugar na hindi mo pa alam, no, pero laging merong grasya na nag-ihintay, kung hindi man para sa mga alagad, grasya para sa lahat ng kanilang nakakasalamuha. Marami po din sa atin ngayon ang mga nakakapakinig nito na nasa ibang bansa, na palayo, dala sa kanilang pamilya, dala ng sinasabi natin, kahirapan, dahil hindi tayo mabubuhay kung mananatili lang dito sa Pilipinas, at hindi mo maibibigay ang ilang mga material na bagay, pangangailangan ng iyong pamilya, kung kaya napadpad ka sa malayong bansa, no, sa ibang bansa. O kaya naman kayo mismong pamilya nakapag-migrate, napunta diyan sa kung saan man kayong bansa. Pero sana po, no, huwag mawawala sa ating isipan na mayroon ding dahilan kung bakit kayo naririyan. Kung merong dahilan kung bakit tayo nakaranas ng matinding hirap o matinding pagsubok, meron ding dahilan. No? Kaya nga, nagpapatuloy yung ating misyon na bawat isa sa atin po ay isang misyonero. No? At ang gawain ng isang misyonero ay magpalaganap ng mabuting balita. At wag po natin, lalo na kayo, wag ninyong kakalimutan. Dahil sa inyo, sa pananampalataya ninyo, marami ang, kung hindi man nakukumbinsi, pero sa inyong mga pagkilos, sa ginagawa ninyong pagsisimba, pagdarasal, nakikita kayo ng ibang lahi, at kahit papano ay nagkakaroon sila ng konting hint o kaalaman tungkol sa pananampalataya natin kay Kristo. Kaya ituloy lang, no? Ituloy niyo lang ang pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo, and the rest, leave it to God. No? Kung ma-convert man sila, actually hindi naman talaga natin number one na mission ang mag-convert, no, ng mga tao, kundi ang maipakilala muna si Kristo sa bawat isa. At kapag nakilala na si Kristo, sila mismo ang lalapit kay Kristo. Lahat ng man na ito ay hindi nating gawain, kundi ito ay gawain ng Diyos. Kaya tandaan nyo, anumang hirap, anumang pagsubok ang mapagdaanan ng simbahan, mananatili pong nakatayo ang simbahan dahil ito ay gawain ng Diyos. Muli po, sumagpapalang araw sa inyo.